Kamangha-mangha ang pag-ibig mo. Walang hanggang pupurihin kita. Ikaw ang aking tunay na ligaya. Aking buhay sa'yo ko iaalay, maglilingkod sa'yo habang buhay. Ihahayag sa buong daigdig, kalikasan na iyong pag-ibig. Salamat, Panginoon, sa'yo. Kamangha-mangha ang pag-ibig mo. Walang hanggang pupurihin kita. Ikaw ang aking tunay na ligaya. Salamat, Panginoon, sa'yo. Kamangha-mangha ang pag-ibig mo. Walang hanggang pupurihin kita. Ikaw ang aking tunay na ligaya. Sound check. Test. Alright, sige po. At naman tama. Okay. At magandang gabi po sa lahat mga kapatid. Amen. At muli tayo po ay nagkaroon ng pinagkalooban ng pagkakataon na makarating po dito at magtipon muli. Salamat. At marahil yung iba ay patungo pa lamang, but let us pray for them na makapag-join din po. Alright? Tayo po muna ay magsimula sa panalangin. Let us all stand please as we open in prayer. Okay? Dara tayo at manalangin po tayo. Let us pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this evening. Salamat po sa gabing ito na pinagkalob niyo po na kami ay mag-assemble po sa lugar na ito to have our Thursday midweek service. Salamat din po sa presensya ng inyong mga anak. Higit po sa lahat, ang inyong pong presensya, ang aming pong hiling o Diyos, upang kami po ay patuloy na pagpalain po ng inyong salita at ang inyong pong banal na spirito ang siya mangusap, ang siya pong magturo sa amin at magpakita po kung gaano po kahalaga yung salita sa aming buhay at patuloy ng mga anak po ninyo ay tumibay sa pananampalataya sa kalagitnaan ng mundong ito at maging sa mga nakikita, naririnig po namin ay patuloy kami po ay maging matapat po sa inyo, Panginoon. Kaya patawarin niyo po, pakalinisin kami sa anumang pong karumihan, pagkakasala, pagkukulang namin. Lahat pong ito hiling po namin dalangin sa pangalan po ng Panginoong Yesus. Amen at amen. Alright, tayo po'y umawit sa Panginoon. Amen. Masaya po ba tayo mga kapatid? Amen? Amen. Alam niyo po, ang masayang puso ay handang umawit sa Panginoon. Alright? Let us open our songbooks please. Umawit po tayo. Dito po sa Tagalog po sa likod. Ayan. Awitin natin itong song number 1. Ayan, song number 1 sa Tagalog po yan. Sa Diyos ang luwalhati. Sa English po ay To God be the glory. Ayan, To God be the glory. Amen. Let us sing this as loud as we can.
Awitin po natin ng masigla. Yung mga katabi niyo po, bigyan niyo po at i-share niyo po yung ating songbook. Alright. Let us sing To God Be the Glory. Alright, let's sing this. On the first stanza now, handa, awit. Sa Diyos ang walhati, gaway dakila, mundo'y minahal, anak niya'y binigay. Alay niyang pantubos sa sala, sa lahat na buksan pinto ng buhay. Puri sa Panginoon, tinig niya'y pakinggan. Puri sa Panginoon, tayo'y mga galak. Lapit sa Ama't sa Anak, tumaan. Gawa niya'y dakila, luwalhati bigyan. Number 2. Bili sa dugo, sakdal niya katubsan. Pangako ng Diyos sa bawat naligtas, sa sampalatayang makasalanan ay tatanggap kay Jesus ng patawad. Puri sa Panginoon, tinig niya'y pakinggan. Puri sa Panginoon, tayo'y mga galak. Lapit sa Ama't sa Anak, tumaan. Gawa niya'y dakila, luwalhati bigyan. Ikatlo po. Gawa puro niya sa ati dakila, galak natin kay Jesus ay dakila. Ngunit dalisay sa laki higit pa, ating pagkamangha kung siya'y makita. Puri sa Panginoon, tinig niya'y pakinggan. Puri sa Panginoon, tayo'y mga galak. Lapit sa Ama't sa Anak, tumaan. Gawa niya'y dakila, luwalhati bigyan. Amen. Sa Diyos pong luwalhati. Amen. Song number 95. Bawitin po natin yan. Tagalog pa rin po. Yan sa likuran ay, ang title po niyan ay Mansion Over the Hilltop. Sa Tagalog po ay Kahit na Kubo. Sa Ilocano po ay Uray no Kalapaw. Amen? Kahit na Kubo. 95. Awitin natin. Okay, patungo na lang. Amen? Amen. First stanza na awit. Kahit na kubo ang aming tahanan, dito sa lupa'y may kasiyahan. Pagkat sa langit may naghihintay, nakahariang gintong lantay. Ako'y may bahay na di masisira, doon sa langit na walang hanggan. Wala ng hapis at laging sariwa, sa piling ng Diyos na mayaman. Ay, bago natin awitin yung ikalawa po, maganda nakangiti tayong lahat. Amen? Amen. Tapos tingin sa kanan at kaliwa. Tingin. Ayan. Sabihin nyo,
Good evening. Ayan. Nakangiti, nakangiti. Alright. Second stanza na. Bigyan niyo po ito ng songbook yung kasama nating isa. Tabihan niyo ba yan? Share mo. Ayan. Alright. On the second stanza now. Ready, sing. Kahit sa buhay na ito'y mahirap, ang kaulayaw ay dusat saklap. Walang sariling tirahang tiyak doon sa langit. Ako'y may lahat, ako'y may bahay na di masisira doon sa langit na walang hanggan. Wala nang hapis at laging sariwa sa piling ng Diyos na mayaman. Third stanza now. Huwag kang maawa sa kalagayan ko, pagkat sa langit ang aking tungo. Pansamantalang naglalakbay dito hanggang humantong sa palasyo. Ako'y may bahay na di masisira doon sa langit na walang hanggan. Wala nang hapis at laging sariwa sa piling ng Diyos na mayaman. Amen, amen. Sige po, makaupo tayo. Matago kayo kapsat. Amen. Tunay po na salamat na ang Diyos ay mayaman. Amen? Dito man sa lupa, wala ka mang, kasla tayo nga NPA. Amo yung NPA? NPA. Sino mo tayo makamo iti NPA? Amo yung NPA? No permanent address. Amen? Nasyak ti damagin nyo, sa din ti address yung pastor, agsasabali ti IDs. Adi may isang ID, address ko di Kias, Baguio City. Tadyak nga church, idi. Tapos, ay may isang ID ko, ito'y Santa Cruz. Tadyan din ako nag-full time. Wala pa akong ID ng Santa Maria. Mag-a-apply pa lang. So makita nyo, wala man tayong permanent address sa mundo, ay meron tayong permanent address sa langit. Amen? Sino sa inyo amo yung mapangkay di langit? Sige nga. Alam nyo, langit ang pupuntahan nyo. Amen. Praise God. Amen. So, dapat masaya tayo na magtipon at umawit sa ating Panginoon. Alright? Sige po, dadako tayo sa pagbibigay ng memory verse. At, sir, do the honors. Kay, ilayo nyo lang, sir. Huwag kayong masyadong tumapat. Talikod na lang po. Memory verse po tayo. Proverbs chapter 5, verse 21. For the ways of man are before the eyes of the Lord, for he pondereth all his goings. Amen. I roll the memory verse to Ma'am Dada. Dada. Mr. Dada. Proverbs chapter 5, verse 7. Hear me now, therefore, O ye children, and depart not from the words of my mouth. I roll the verse, Ma'am Janice. Mr. Janice. Ephesians 2:8. For by grace ye are saved through faith, not of yourself, but it is the gift of God. Amen. I
I will roll my memory verse to Ma'am Loida. Sister Loida. Proverbs chapter 4, verse 13. Take hold fast of instruction. Let her not go. Keep her, for she is thy life. I roll the verse to Sister Asa. Sister Aisel. Proverbs chapter 5 verse 2. That thou mayest regard discretion and that thy lips may keep knowledge. I roll Amen. the verse to Althea. Sister Althea. Proverbs chapter 5 verse 5. Her feet go down to death, her step take hold on her. Amen. I roll the verse to Sister Ashley. Sister Ashley. Proverbs chapter 5 verse 17. Let them be thine own and not strangers with thee. I roll the Amen. verse to Ma'am Joanne. Sister Joanna. Proverbs 4:10. Hear, O my son, and receive my saying, and the years of thy life shall be many. I Amen. rolled the verse to Ma'am Sai. Sister Sai. Galatians chapter 6 verse 9, and let us not be weary in well doing, for in due season we shall reap if we faint not. Amen. Napay kahit nyo, kabsat. Sino pa? May kaya? Siya daw. A person's deficits push one to obey your parents in the yard. For this is right. For this is right. Okay, thank you. Alright. Salamat po sa mga may bisita tayo. Ilocano po yan. Nga dinagan mo kano, dumundun. Ilocano eh. Nung mapangkay di Mindanao kabsat, adati kabagyan may dumundun. Sabi ng lola namin, nagpalit daw ng apelyido para hindi daw ma-connect dito sa pamilya. Pero nung nag-awid di ka-uncle ko kan antik, ito'y Central Luzon, yung sublina di Dumenden. Diba? Kaya Ilocano po yan. Huwag kayong mag-alala. No, tulungan niyo po ako kausapin niyo po ng Ilocano tapno nga makaawat na nga Ilocano. Alright, so salamat po sa mga memory verse na yan. Alright? Sige po, at umawit tayo sa pangawitin. Amen? Let's all stand once again. Trust and obey. Diyan po sa Tagalog po yan ay trust and obey. Ano yan? Magtiwala at sumunod. 98 of your songbooks, please. 98. Ayan. Magtiwala at sumunod. Trust and obey po sa Tagalog po. Okay. Trust and obey. Ayan ang napakaganda po na awitin sa ating pong songbook. Alright, song number 98 sa Tagalog. On the first stanza now. Kung tayo'y mamuhay ayon sa patnubay ng Diyos at ng Kanyang salita, Siya ay sa atin kung ating susundin at kung tayo ay magtiwala. Magtiwala, si Jesus ay sundin ang Kanyang kagalakan, laging sa atin. Ikalawa, papawiin niya ang tanang pangamba kung tayo'y laging mananangan. Ang Kanyang patnubay lagi nating taglay, sa daan tayo'y iingatan. Magtiwala, si Jesus ay sundin ang Kanyang kagalakan, laging sa atin. Ikatlo, kung ang ating buhay
sa Kanya'y ialay, ang pag-ibig niya'y kakamtin, ang bawat biyaya at lahat ng tuwa ay palagi nang sa atin. Magtiwala, si Jesus ay sundin, ang kanyang kagalakan laging sa atin. Kahuli po, kay tamis manalik sa kanyang pag-ibig, kung siya'y ating sinusunod, at kahit nasaan tayo'y pag-utusan, buong puso tayong maglingkod. Magtiwala, si Jesus ay sundin, ang kanyang kagalakan laging sa atin. Amen. Salamat po at makaupo tayo muli. At muli po ngayong gabi ay pinagtipon tayo ng Diyos. Ang pinakamahalaga po sa lahat ay ang presensya ng Diyos sa ating kalagitnaan. Ano? Yan ang ating panalangin. Kaya nga, ito po yung awit natin, Trust and Obey. Ang taong nagtitiwala at sumusunod sa Diyos ay sa Kanya ang Panginoon. Ayan sabi nung awit natin. Kaya continue to pray this month of February. Ngayon po ay February 5. Magsisimula pa lang po yung atin pong buwan. But let us pray that God will continue to bless itong gawain na pagtitipon natin. Ito pong ginagawa natin every Thursday. Sabi nga ni Pastor, maglagay ka na ng signage dyan. Anong signage? Na may panambahan every Thursday dyan. Tapos, patuloy kayo mag-invite, higit sa lahat dito sa lugar na ito. Kaya salamat yung mga kabataan dito sa Kalitong na nakakasama. At sabi ko nga po, nagtatanim tayo kapatid. We are in the sowing. Ano yung sowing? Pagtatanim, di ba? Panagmula. Ibig sabihin, nandun pa yung sakripisyo, nandun pa yung ating patuloy po na pagod, pero isang araw po ay mag-aani rin tayo. Amen? So, salamat na lamang at ito pong gawain ay naipagpapatuloy. So, continue to pray. And yung atin pong soul winning conference na pinlano po natin na makapunta, nag-usap po kami ni Pastor. So, nagkaroon ng konting change sa ating schedule. Since yung availability po, mahirap naman kung isa, dalawa, tatlo lang ang magbabiyahe. Naunawan niyo po yun. Hindi po madali magbiyahe na mag-isa lang, lalo kung nakasasakyan or kahit na magbabas ka. So sabi nga niya, yung mga taga Santa Cruz, hindi sila nag-commit pa. So ang gagawin natin, kung available po ang bawat isa rin next week, magkakaroon tayo ng, mag-join pa rin tayo doon through virtual na lamang. So ito po yung magiging pabor para kung sakali po kayo ay makalibre, makapagpaalam kayo, even sa students, yung kanila pong napakinggan doon ng umaga ay pwede nating mapakinggan din dito. Pero ang gagawin po natin ay doon sa church natin gagawin sa Santa Maria. So mas malapit na lamang. At hindi na lamang yung ilan ang makapunta. So maganda po yan. 2 days yun Wednesday and Thursday. Umaga po lang. Umaga. Yung panggabi po, since may service sa Santa Cruz ng Wednesday, tayo ho ay may service ng Thursday. So ang ating priority talaga is yung mga services ng umaga. At magsisimula po yun ng 8:30. So, schedule nyo po yan, February 10 and 11. So, hindi lang po sila ang matututo doon sa Laguna. Kahit tayo dito sa Santa Maria, meron po tayong lugar. So, maganda yan na makapunta po tayo. If ever po sa hapon ay merong free time doon sa schedule nila, magkakaroon na lang po tayo ng soul winning activity. So, application. Naunawaan niyo kapatid, di ba? Sa umaga, pinag-aralan yung soul winning. Sa hapon, ay meron tayong application po niyan. Kaya dito sa ating simbahan po, number 1 pa rin ang soul winning. No? Amen? It is still the main thing. And let us pray that ang atin pong church, ang gawain po dito, CBBC, Santa Maria Mission,
Tinanong ko nga si Pastor eh. Pastor, doon na kami, kami nga Burgos, sabi ko nga, nagsa-service. Hindi tawagin yung Burgos Outreach Service. Amen? Kasi nasa Burgos kayo. O nga naman, no? But continue to pray, kapatid, na ito pong lugar na ito, salamat po muli na nagagamit natin para sa gawain ng Diyos. At sabi ko nga itong taon na ito, sino makapagsasabi na makakapagtipon tayo dito? Di ba? Amen? Wala naman eh, wala. Sa to lang. Pero tama, narinig ko yung sabi ng kapatiran, ang Diyos pa rin ang nananaig ng kalooban niya. So it is God's will for us, no? So we need to pray. And isa pa po, itong February, sabi ko nga po, mababalikan natin itong areas dito sa malalapit sa, ang tawag ito, sa Burgos. No? So yung mga barangays dito sa Burgos, sisimulan po ulit natin na mag-saturate to house to house, ganyan po. At patuloy na mabalikan po yung mga barangays dito. And isa pa po yung program na Good News Class. Ayan. Kaya in-encourage ko po yung mga nanay and not only mga mothers, even yung mga kababaihan or even kalalakihan, pwede po, na matuto tayo sa pagtuturo even sa mga bata. Kasi nga po, magagamit natin yan. Parang ano po yan eh. Hindi man sila makarating sa nasa malalayo, hindi man makarating sa ating church, tayo ang nakakarating sa kanila. Nagets yung kapatid, amen? So, mahalaga po yan, kaya maganda yan, matututunan natin itong buwan. So, magkakaroon tayo ng schedules for that para maibalik po yung Good News Class. No? Yung Good News Class po ay specifically sa mga bata na elementary students. So, ibig sabihin, sa barangay, meron kayong isang compound doon, may mga bata doon, pwede nyo nang turuan. Pastor, ilan ng estudyante? Alam nyo kapatid, yung 5 bata. 5. Pwede na po yun. Amen. Nanuhan nyo kapatid? Imagine mo yung 5 bata na yun, every week, punta kayo dito pupunta ako dyan. Tapos magtuturo ako sa inyo about sa Bible. So, ibig sabihin, every week, meron kang naitatanim na salita ng Diyos sa 5 tao. Amen. So, nakikita nyo kapatid, no? So, hindi lamang po ako, pwede rin kayong gamitin ng Panginoon. Imagine nyo po, kung meron tayong 10 na mayroong tigli-5 bata na tututukan. Sa isang linggo lang, once a week. Nagets yung kapatid, amen? Sino makatulong sa akin sa math? Once a week, pupuntahan nyo yung 5 bata. Turuan nyo lang about sa Bible. Once a week. As itry nyo invite pag Sunday, kung makasama, salamat. Kung hindi man, next week ulit, magtuturo ako about sa Bible sa inyo. So, kung merong 10, ilang pong estudyante, ilang bata ang matuturuan for that week? 5 times 10. Ilan yon? Ilan, Brad? 50. Amen? So, merong 50 na mga bata na natuto sa salita ng Diyos for that week. And tandaan nyo kapatid, sabi ng Bible, pag nagtanim ka ng salita ng Diyos, hindi po yan masasayang. Amen? Yan po ay mag-uugat, yan po ay magbubunga isang araw. Kaya yan po yung mga pag-pray po natin. So na itong February ay masimulan po natin yan. Okay? At nakikita ko, iba-ibang barangay din ng representation natin. Meron taga-Bato, taga-Balugang, taga-Manabok si Ma'am Dada, may taga-Kalitong, taga-Nalvo si Sir. Sa Bali nga baryo ka niya, Brad Marvin. Patak ka na, di ba? Hindi ka taga rito eh. Taga doon ka. So, hindi ka nakalitong. Patak ka na. Ayan. Okay? So, taga-patak. So, yan ang nakikita. Nakita niyo po, every barangays ay merong, ang tawag dyan ay potential. No? Merong way na matuto po sa bawat barangays po natin. Alright? So, that will be our prayer request. Ipag-pray niyo po, isa pa po, pakidagdag, si Sister Nea, yung atin pong nag-birthday, 4 years old. Si Minea Maika Paat. Anak po ni Brother Lester at ni Sister Mary Chris. Nandun pa daw po sa kagabi. Kagabi ma'am? Tama? Isang gabi. Kagabi lang. Parang kahapon lang, Wednesday. Wednesday lang ata. Sinabi ni kahapon lang po ay dinala sa hospital kasi daw may findings na UTI. So pag-pray natin yung health po ng bata at yung needs din po nila. Doon po sa hospital sa Vigan din nila. So continue to pray. And continue to pray for one another. So, alam nyo kapatid, ay huwag tayo magsawa because February is our
month of, ano yung February? Month of prayer, di ba? So, we need to pray for one another. Ako po, I always request your prayer bilang inyo pong mission preacher, bilang naunguna po sa gawain dito po sa Santa Maria. So, please pray for me, for my family, sa aking pong misis at sa amin pong anak. Ano? So, pag-pray natin ng bawat isa. Meron po bang gustong magdagdag ng prayer request? Any ano po? Prayer request na gusto niyo dagdag? Makita niyo po sa atin kalagitnaan dito, yung bawat pamilya, isama niyo sa panalangin. Lalo kung meron kayo nakita na wala. Pastor, ano ibig sabihin nakita na wala? Hindi nakadalo ngayon. Panalangin niyo, di ba? Oh. Ay noon, kayo po nakakaalam ng reason nila. You pray for them, no? Pray for one another. Okay? So, yun lamang po. May dadagdag pa po? Wala na po? Any other, ano? Okay. So, sige po. Tayo umawit ng isa pang awitin before we hear the lesson this evening. Tayo po magsaying lahat. And let us open again our songbook. Ito po sa Masayang Awitin. Awitin po natin yung ano, I Am Resolved. Song number 48. 48. 48 of your songbooks, please. I am resolved. Okay? Awitin po natin the first, second, and the last stanza. Alright, on the first stanza now. I am resolved no longer to linger, charmed by the world's delight. Things that are higher, things that are nobler, these have allured my sight. I will hasten to him, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to thee. Second, I am resolved to go to the Savior, leaving my sin and strife. He is the true one, He is the just one, He hath the words of life. I will hasten, hasten to Him, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to thee. Number 5. I am resolved, and who will go with me? Come, friends, without delay. Taught by the Bible, led by the Spirit, we'll walk the heavenly way. I will hasten to Him, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to thee. Amen. Remain standing please as we get our Bibles. Buksan po natin ang ating Bible sa book of Matthew. Ang ating pong tatalakayin for this evening, ako po ay pasalamat na pagka-Webes po ay tayo nakapagtitipon. Nandito po ang mga kapatiran, mga membro, may mga taga rito sa Kalitong. Maaring hindi pa po kayong membro, pero salamat sa inyong presensya. Ang ating pong tinatalakay ay kahalagahan po ng salita ng Diyos sa ating buhay. Higit sa lahat, not only to the family. Last Thursday, we talk about the family. Amen? Gaano kahalaga ang salita ng Diyos sa pamilya. Ngayon naman po, ito ay patungkol naman po rin, not only sa family, but ating iisipin ay para sa susunod na henerasyon. The Bible is very important, mahalaga sa bawat tao, higit sa lahat for the next generation. Matthew 7 verse 24. 24 to 29. Basahin po natin ang konteksto niyan para po makuha natin ang buong konteksto. Matthew 7:24 to 29. Andiyan na po ba tayo? Amen? Alright, sa akin po ang 24, then you will read 25, then
Palit-palitan po tayo until we reach 29. Verse number 24, the Bible says, Therefore, whosoever heareth these sayings of mine, and doeth them, I will liken him unto a wise man which built his house upon a rock. And the winds blew and beat upon that house. Verse 26, And everyone that heareth these sayings of mine, and doeth them not, shall be likened unto a foolish man, which built his house upon the sand. Verse 28, And it came to pass, when Jesus had ended these sayings, the people were astonished at his doctrine. For he taught them as one having authority, and not as the scribes. Tayo po'y sandaling manalangin, mga kapatid. Pumikit po tayo, tumuko. Ama naming Diyos sa makapangyarihan po sa langit, muli kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na ito, na ang inyong pong salita ay amin pong nabasa at ngayon po ay pag-aaralan namin, Panginoon. Tulungan niyo po na bawat isa sa amin ay magkaroon ng maayos po ng pakikinig. Ang aming puso ay patuloy, Panginoon, na kausapin niyo po. Ang inyong pong banal na spirito ang siya pong magbigay ng kaliwanagan at pangunawa sa amin. Upang sa gayon ang aming pong pag-aaralan ay hindi lamang namin mapakinggan, kundi ito po ay maisapamuhay namin. Higit sa lahat, O Diyos, ay kayo po ang maitaas sa aming buhay. Sa inyo pong kabutihan, katapatan sa amin ay pinupuri po namin kay Panginoon. Linisin niyo po kami at gabayan niyo po ang iyong lingkod. Ako po ay umaasa sa biyaya at kalakasan na galing po sa inyo, Panginoon. Ito po ang aming dalangin at pasasalamat sa ngalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Alright, please be seated, mga kapatid. Makakaupo tayo. Matthew 7 verse 24 ay patungkol po ito sa isa pong tahanan. Amen? It talks about the house. Literal po na ang tinutukoy dito na ilustrasyon ay isang bahay. Kung ikaw ay magtatayo ng bahay, ikaw ay magtatayo sa matibay na lugar. Amen? Hindi sa lugar na katulad ng tabing dagat, yung lupa doon, yung tawag yan, buhangin, ay hindi pwedeng pagtayuan po doon. Ako po ay nagkaroon ng Bible study sa Baguio noon, yung atin pong preacher sa Tarlac, akin pong kapatid, si Pastor Mike, kung kilala niyo po. Yung kanyang misis ay, ang bahay nila, si Sister Kay, literal po yung bato ay, ano nila, ang tawag dyan? Tiniktik nila yung bato. Doon ipinatong talaga yung bahay. Nakadikit sa bato po. Ang laking bato noon. Siguro mga 10 palapag mula Dominican Hill hanggang doon sa rock quarry sa baba. Ganun kalaki yung bato na yun. So doon po nakadikit yung bahay nila. Kaya nga kahit lumindol po, hindi mo ramdam doon. Kasi nga po yung bahay, talagang yung mga bakal niya nakakonekta doon sa sa buong bato na malaki. Kaya nga iniisip-isip ko yun na napakahalaga po na sinasabi ng Panginoon na ang isang bahay ay merong maayos na pundasyon. Amen? The foundation. At ito po, ang pinapakita rito ay yung kahalagahan ng isang pamilya, higit sa lahat, na nakatatag sa isang matibay na sandigan. Kaya salamat, kapatid, na sa atin po na mga mananampalataya na, binigyan po tayo ng Diyos hindi lamang ng kaligtasan, hindi lamang ng relasyon sa Kanya, amen? Hindi lamang ho tayo binigyan ng langit, binigyan tayo ng Kanyang salita, na ito po ang magiging matibay at dapat pundasyon para sa ating pamilya. Amen po ba? Amen. Sabi nga ng Bible dito, sino man ang sumusunod sa mga aking sinasabi at ginagawa, nakikinig at ginagawa ang aking mga salita, siya ay ituturing ko na isang taong matalino, isang wise man, na siyang nagtatag ng bahay sa isang bato. Kaya nga po, salamat, kapatid, na merong gabay. Sa atin po ay dito sa Pilipinas, alam niyo mga magulang, ang isip nila,
for the next generation. Amen? Naalala ko, dumaan po kami, nagsabi nga ako sa inyo, bumiyahe po kami nung nakaraang mga araw. Dumaan kami dyan sa Antico sa Rosario, La Union. At nandun po, maayos yung kanilang kalagayan. Then, ang kanyang biro, bayaan mo, bili na lang tayo ng mga lupain. Kasi iniisip mo yung mga apo mo eh. Bayaan mo, pag namatay na ako, pag-away-awayan nila. Tama ho ba, Amen? Yung ba nangyayari ngayon? Alam nyo, yun pong isip nila eh. Ano yung kanilang ipapamana? Ano yung legasiya nila? Ano yung pwede nilang iwanan sa susunod na henerasyon? Maaring bahay, maaring lupa, maaring sabi ng mga magulang, mag-aral kayo ng maayos. Di ba, Amen? Ang edukasyon ang pwede kong ibigay, ipamana sa inyo. Pero tandaan nyo kapatid, ang pinaka-importante na pwede nating ipamana ay hindi po yung nasa bangko. Amen? Hindi yung pera. Hindi yung career, hindi yung katalinuhan o anuman yan, pero yung mga bagay na itinuturo ng salita ng Diyos. Tandaan niyo po yan. Ang salita ng Diyos ay pwede nating ipamana sapagkat yan ay mahalaga para maging matibay ang ating pamilya. Hindi niyo ba napansin kapatid na dito sa ating lipunan, marami po ang atake ng kaaway. Maraming kamunduhan, maraming problema ang dumaraan sa ating buhay. Bakit ho? Napansin nyo? Sapagkat ang mundo po ay pabago-bago. Amen? Always changing. Always, parang yung ano po, pumunta kayo sa tabing dagat. Yan, si Brother Arthur, Sister Arthur, nasa Nalvo. Diba? Sana all, diba? Nalvo. Alam niyo Nalvo sa Santa Maria? Anong tawag sa Nalvo? Nalvoracay, diba? Oh. Pwede kang maligo doon sa White Sand Beach. Pero mapansin niyo po, pag dumaan na yung alon doon sa dalampasigan, yung buhangin, umaatras, di ba? Minsan lumalapit, minsan nag-a-adjust. So, wala pong permanente. Kaya nga po sa mundong ito, wala pong permanente, pero salamat na ang salita ng Diyos ay pwedeng maging matibay na sandigan natin. Sapagkat ang Biblia po ay hindi kailanman magbabago. Amen. The Bible is unchanging. So ngayong gabi po ay nais ko pong i-share sa inyo mga bagay na ito upang makita natin bilang isang Kristiyano, bilang mananampalataya, ano ang pwedeng legasiya? Bakit mahalaga na ang salita ng Diyos ay nasa tahanan at hindi lang sa ating tahanan, maging sa susunod na ating henerasyon. Sapagkat isang araw mamamatay po tayo. Amen. And how about these children? How about these kids, no? Mga susunod sa atin. Yung aking anak, 3 years old, magpo-4 this year. Pero isang araw, pag ako'y tumanda na at kinuha na ako ng Panginoon, may iwan siya. Ang tanong, yung akin bang pananampalataya ay pananampalataya niya? Amen. Yung akin bang relasyon sa Diyos ay makukuha niya? Kaya nga po, ito 3 bagay na gusto ko po i-share po sa inyo. Number 1, let's go to Mark 7 verse 13. Tingnan niyo po. Babalikan natin yung Matthew 7. So, dito muna tayo sa Mark 7. Mark 7 in verse number 13. Ano sabi ng Bible po dito? Mark 7 in verse number 13. Maganda po na buksan niyo yung Bible para mabasa niyo po mismo. Sigurado kayong Biblia po yung aking binabanggit. Alright, ang sabi po ng Bible po dito, Mark 7:13, making the word of God of none effect through your tradition, which ye have delivered, and many such like things do ye. Alam niyo po yung word na tradition, sa atin pong mga Pilipino, may ibang ibig sabihin niya. Maaring yan po ay tinatawag na pamahiin. Amen? Pamahiin o kaya yung mga kinagisnan. Dito na kami namulat. Narinig nyo na yan. Amen? Ito na yung aming kinagisnang relihiyon, tradisyon. But the Bible is clear na dapat ang salita ng Diyos ang nangingibabaw kaysa sa tradisyon. Amen? Sapagkat darating yung panahon na gagamitin ng kaaway ang mga tradisyon na ito, katuruan na ito, para maging walang silbi ang salita ng Diyos sa buhay ng tao.
Kaya nga napansin nyo ba, ano ang mas nakakaangat sa tao sa ating lipunan? Is it the Bible? Is it the principle na galing sa Biblia o mga tradisyon, pamahiin at mga kinagisnan natin? Amen. Tulad ngayon sa Burgos, pista na naman, di ba? Amen? Ano yan? Tradisyon. Ano yan? Kinagisnan. Ano yan? Mga bagay na ipinasa na lamang na hindi naman natin lubos na unawaan. Amen. But let us thank the Lord. Number one, we have precepts from the Bible. Precepts over past customs. Tandaan niyo po yan. Ang salita ng Diyos sa ating tahanan ay dapat maging, alam niyo yung word na precept? Ito po'y batas o kautusan na dapat gawin. And what is the precept? The Bible. Ang Bible po ay punong-puno ng kautusan ng Diyos. Kaya nga, higit dapat ang salita ng Diyos kesa saan? Sa mga tradisyon natin. Amen. Sa mga pamahiin natin. Sa mga bagay na sabi nila, oy, baka mamalasin ka dyan. Naalala ko yung ako nanonood ngayon. Yung lola ko. May buhay pa kami lola eh. Nagsagsaga, gitarlak. Siyempre, agdaldalos, agsimpa kami di pagturugan, di ba? Medyo natapok. Ay, hanggang agsagad, no rabi Hop. Siyempre, makigtot. Apay lola. Ay, haan, malas dayta. Hanggang swertein, di ba? Tama, amen? Okay. Kasi dayta, no hanggang agdalos, di narugit ka. No nalpas kaya nga mangan, adati natin napoy. Hamo nga dalusan, amen? Mamayang gabi, tulog ka na, anong gumagapang yan? Ano yon? Ipis. Tapos hindi ka pa nag-toothbrush. So gumapang hanggang dito, kinagat ka sa mata. Tunubigat, nakaraing ka, kasla ka nga dati, black eye mo. 'Di ba? Bakit? Kinagat ka ng ipis. Bakit? Kasi hindi ka nagwalis ng gabi. Bakit? Kasi malas daw 'yon. Amen? Yung mga nakaraan, nakaturuan na pinaprioridad natin na hindi na dapat sapagkat meron na tayong salita ng Diyos. Kaya nga salamat sa Biblia ay tinuturo tayo po mga mananampalataya, tayong naniniwala sa Biblia, ay mas dapat pinahalagahan natin ang mga bagay sa Biblia kaysa sa mga tradisyon na yan. Kasi lagi nga agkasar. Wag mo daw. Wag mong subukan. Han mo nga ipadas nga sukatin gown. Yan tawag yan. Ayun, yung wedding gown mo. Baka daw hindi matuloy yung kasal. Paano yun? Pagdating mo ng kasalan, hindi pala kasya. Hindi talaga natuloy. Bakit hindi mo sinukat Utak, kapatid. Amen. Alam nyo kapatid, may mga bagay na ganyan, mga pamahiin, mga tradisyon. Kaya nga sa Pilipinas, lumaki tayo sa mga tradisyon na wala hong batayan sa Biblia. Nakita natin sa TV, nakita natin even sa gobyerno, sa eskwelahan, ano ang tinuturo? Hindi po katotohanan. It is tradition, mga pamahiin. Sabi ko, kahit yung mga pista na yan, festivals are traditions. That is unbiblical. At least marinig nyo sa akin, di ba? Amen? Wala man kayo mapakinggan na iba, narinig nyo sa akin na ang mga pista ay wala sa Biblia. Amen? There are no feasts that is required in the Bible, especially pista para sa mga Diyos-Diyosan. Bawat barangay, adati, patron. Ano yung ibig sabihin ng patronage? No? Patronage. Ikaw ay sumasamba doon. Unawaan nyo ba yun? Na sa bawat barangay, bawat bayan, bawat probinsya. Tama, di ba? Lalawigan. May mga pista na ganyan, may mga tradisyon na ganyan. Sa Biblia po, ito bigyan ko ng idea. 2 Kings, itinuro na po yan Hindi pa man pinapanganak ang Panginoon Kristo. 2 Kings chapter 22. Sino po itong tinutukoy dito na hari? Na nilabanan niya po ang mga maling katuruan sa kanyang bansa.
nung nabasa niya ang salita ng Diyos. Sino ito? Si Josiah. Amen? Ano nangyari kay Josiah? Nabasa po niya ang salita ng Diyos. Nakita niya in verse number 16. Simulan na lang natin dito sa ano po. Para mabasa nyo. Verse number 10. And Shaphan the scribe showed the king, King Josiah, saying, Hilkiah the priest hath delivered me a book. And Shaphan read it before the king. Binasa ni Shaphan, yung tagabasa ng hari. Shaphan, basahin mo yung aklat na yan. Yan ay aklat ng Diyos. Yun yung sinuunang Biblia. At nung binasa ni Shaphan, narinig ng hari, verse number 11, And it came to pass when the king had heard the words of the book of the law, that he rent his clothes. Sa sobrang kalungkutan po niya at sobrang pagdadalamhati niya, literal po yung word na rent his clothes, pinunit niya yung kanyang damit. Yun po ang pagpapakita ng sobrang kapighatian. Sobrang kalungkutan. Bakit nalungkot ang hari? Sapagkat ang kanilang ginagawa ay hindi po ayon sa salita ng Diyos. Amen. Kahit na yan po ay itinuro ng iyong nanay, tatay, lolo at lola, kung wala pa rin ho yan sa Biblia, hindi po yan kalooban ng Diyos. Amen po ba? Amen. Kaya nga salamat kapatid na ang buhay natin ay meron na pong tamang gabay. Sabi nga ng Biblia dito, tignan niyo po verse number 13. Go ye, inquire of the Lord for me and for the people and for all Judah, buong bansa, concerning the words, tungkol sa mga salita of this book that is found. For great is the wrath of the Lord that is kindled against us. Matindi ang galit ng Diyos sa ating bayan, sa ating mga Israelita. Bakit ho? Because our fathers have not hearkened unto the words of this book. Sapagkat ang ating mga ama, ang ating mga ninuno ay hindi sumunod sa mga salita na nasa batas ng Diyos. Kaya nga ho, naghalit ang Diyos sa kanila. Hindi nila ginawa yung kalooban ng Diyos. Anong ginawa nila? Yung kagustuhan nila. Yung nakasanayan. Maybe yung mga nakaraang kustumriyan nila, mas itinaas nila yung mga tradisyon. Kaya nga noon pa man, may mga Diyos-Diyosan na Amen? There are idols before. May mga matataas na lugar na nilalagyan nilang rebulto. That's the Bible. Hanggang ngayon, meron pa rin. At nakakalungkot, ipinapasok sa school, amen? Sa gobyerno. Wala nga tayong holiday nga, dahil sa mga ganyan, di ba? Amen? And that is tradition. Kaya nga po, ang mahalaga kapatid, ay makita natin that the precepts of God, the commands of God, must be above our past traditions. Amen. Burahin na natin. Pag may nagtanong, bakit hindi ka sumusunod? Kasi wala ho sa Biblia yan. Kasi hindi ko ho pinapaniwalaan yan. Ako ho ay naniniwala sa Biblia, hindi ko na ho yan ginagawa. Minsan nangakala natin, ang masama lamang ay yung magnakaw ka. Ang masama lamang ay yung may bisyo ka. Alam lang na kasalanan, lalo pag lumaki sa simbahan. Alam nyo ano? Yung alak, sigarilyo, sugal. Pero yung Diyos-Diyosan, malaking kasalanan din ho yan. Amen. Magkaroon ka ng ibang Diyos kaysa sa ating Diyos. Kaya nga sa loob ng ating tahanan, iisa lang dapat ang Diyos. Amen. Iisa lang dapat ang batayan ng ating katuruan sa ating tahanan. Wala na hong iba kundi ang Biblia. It must be the living, ang buhay na salita ng Diyos na dapat nating sundin para sa ating kabutihan. Tandaan nyo kapatid, mas pinagpapala at ako'y naniniwala na pagpapalain ng Diyos ang mga sumusunod sa salita niya, hindi sa tradisyon. Ako'y nagpasalamat kapatid na sa atin po ay napapakinggan natin ang mga bagay nito. So number 1, precepts over or above the past tradition natin. Number 2, tignan niyo po, Psalm 119. Psalm 119. Nice ko po makita ninyo. Sabi ko nga, ang pinag-uusapan natin, not only sa ating panahon, pero sa mga susunod sa atin. Sa mga henerasyon pagkatapos po natin.
Psalm 119 verse 9. Pag binasa niyo po ang context na yan mula sa verse 9 hanggang 16, napansin niyo po sa Bible ninyo, nakagrupo yan. Right? Amen? Yan po ay pinapakita ng buo na yan, hindi natin babasahin lahat. Ang pinapakita niyan ay yung purity. Pagiging puro ng batas ng Diyos. Bakit ho? Alright, tignan natin verse 9. Wherewithal shall a young man cleanse his way by taking heed thereto according to thy word. Paano magiging malinis ang pamumuhay ng isang kabataan kapag siya ay nakikinig at sumusunod sa salita ng Diyos? Verse 16, I will delight myself in thy statutes, I will not forget thy word. Kaya nga kapatid, alam niyo po, ang uso ngayon, ang sikat ngayon, ang mga popular ngayon, ay yung mga kabataan na hindi naniniwala dito sa Biblia. Yan yung popular. Yan yung maraming like sa Facebook, maraming followers, yung mga gumagawa ng mga pranks, di ba? Amen? Lalo yung mga naguhubad dyan. Amen? Halos wala nang suot. Kasi maraming nanonood nun. So what we need is number 2, purity from popularity. Amen? Kung gusto natin na ang mga kabataan natin ay lumaki sa salita ng Diyos, ituro natin ito. Mas piliin mo yung pagiging malinis, magiging maayos sa harap ng Diyos. Kasi alam niyo po, minsan tayo, pag naungusan tayo, ano yung naungusan? Parang sa pagmamaneho. Pag may nag-overtake sa'yo, masama loob mo eh. Tama? Amen? Ang tawag doon, inggit. Amen. Pag siya nakakuha ng 9 out of 10, tapos ikaw 8.5 out of 10, simangot ka na. Inggit ka na. Di ba? Naunawan niyo yan? Kasi pakiramdam mo, natalo ka. Kaya nga po ang Pilipino daw, madiskarte. Amen. Yan yung salita eh. Yung word na diskarte. Gawin mo yung lahat ng paraan para maabot mo yung gusto mo. Diskarte daw ang tawag diyan. Pero alam niyo po sa Biblia, hindi po. Hindi po. Hindi natin kailangan maging popular sa mundo. Alam niyo, minsan yan sa kapitbahay, di ba? Pagka yung mga marites, amoy ni ano? Ay, kasta. Diba? Tama, di ba? Amen? Tapos, pag nakita mo yung kapitbahay mo, nagpatayo ng mas malaki sa akin dyan. Di ba? May mga ganun tao, di ba? Amen? Bakit? Gusto niya sumikat. Pasikat. Alam niyo po sa Bible, ang mahalaga sa Diyos, hindi tayo maging sikat, maging masunurin. Amen? Hindi sa maging popular, kundi maging pure. Nakita niyo yung sinabi dyan? To cleanse your way. Why? Verse number 12. Blessed art thou, O Lord. Teach me thy statutes. With my lips have I declared all the judgments of thy mouth. Alam niyo kapatid, ano kaya lumalabas sa bibig ng mga tao ngayon? Is it the Word of God? No. Ang Biblia po ay hindi popular. Pag nag-share ka ng salita ng Diyos, ang salita ng Diyos lumabas sa bibig mo, lalo kabataan ka, pagtatawanan ka. Pa-Bible ka, brother. Tamot, di ba? Amen? Pa-pastor. Di ba? Tama, di kay gayamyo, no, kay ayamyo. Di ba? Ang tawag diyan sa Ilocano, yung bibiruin. Hindi bibiruin, yung aasarin ka. Ano tawag doon? Ayun. Ganyan ang gagawin sa'yo. Bakit? Sapagkat sa mata ng mundo, hindi nila kailangan ng salita ng Diyos. Pero ang sabi dito ng katanungan, paano mo maisasaayos ang buhay mo kung wala ang salita ng Diyos? Ano niyo ba yun? Kaya nga yan ang dapat may tatak sa isip ng kabataan, ng ating pamilya sa bawat tahanan. Alam niyo po yung binisita namin. Gusto kong gawin ilustrasyon eh. Meron po siyang school. At pinagpipray namin na magkaroon ng access doon sa kanila, makapagturo sa school nila, doon sa Rosario. Pero alam niyo po ang problema niya. Sabi nga niya ang 90% ng enrollees niya, mga Catholics. Yung 10%, iba-ibang Christian na religion.
Pero sabi niya, hindi ako pwede ditong mag-fix ng pagtuturo, lalo kung religion. Kasi bawal yun sa DepEd. Naunawan niyo ba yun, kapatid? Amen? Hindi pwede sa ating Department of Education na magturo ka ng wala silang curriculum about the Bible. Tama ba? Walang subject. Pero pwede ka magturo ng tradisyon. Amen? Pwede ka magturo ng pista. Amen? Pwede ka magturo ng kung ano-anong mga nakagisnan kahit na hindi totoo. Doon nga sa amin, sabi ko nga tugtugudug. Anong oras yun? Martes ng gabi. Yan, hindi ko makalimutan. Dumating kami Santa Cruz. Sabi ko rin, dumadagundong. Ugong ng alon. Hindi po. Ay, ano yun? Nagpa-practice. Alas 9 ng gabi. Saan banda? Sa plaza. Anong pinapractice para sa pista? Puro drums. Sabi ko, parang umuugong yung yung alon ng dagat, di ba? Mas lagi igit ti baybay. Pambira, sabi ko, matindi. Gabing-gabi na. Pa-practice ba sila? Para saan? Para sa isang Diyos-Diyosan. Naunawa niyo ba yan, kapatid? Amen? Na tayo ay namumuhay dito sa kalagitnaan ng hindi popular na grupo tayo. Ang sabi ng Bible in the book of Daniel, sino ang tinutukoy diyan? Si Daniel sa chapter number 1. Hindi niya sinunod yung gusto ng hari na kainin yung pagkain ng mga inahain sa kanila at painumin sila ng alak. Pero sabi ni Daniel sa chapter 1, tingnan natin puntahan natin. Ito ang dapat maging desisyon sa bawat Kristiyano at ito po ituro natin sa ating mga anak na kapag inoferan ng mga bagay sa mundo, mga bagay na hindi naman ayon sa salita ng Diyos, ito isasagot natin. Daniel 1, verse 8. Ang sabi ng Bible, bayaan natin, sabi nga ni Daniel, hindi ko kakainin yan. Hindi ko kakainin yan. Bakit? Inalay niyo yan sa mga Diyos-Diyosan. Hindi ko kakainin yan. Bakit? Nakakalasing yan. Amen. Isang araw kayo kaya, tikim ka lang, Sanmig, light lang naman yan Ladies drink ka na. Tama ba, amen? Nalala ko nung first year high school ako. Sinong first year high school dito? Later. Ayan, nakayo niya. Ashley Hazel, tama? Yan, kanya edad ko. 12, tama? 12, 13. Field trip namin. Nandun sa bus. Yung classmate ko, bumili ng isang bote ng vodka. Kulay Gatorade lang naman Inilagay sa kulay blue din Inilagay doon sa lalagyan ng Gatorade. Yung mga lalaking ka-classmate ko, nandun na sa likod lahat. Tikim naman, patikim. Sarap! Tsura nila Tinatawag ako sabi ko. Nga akong tawagin dyan. Sa Diablo yan, sabi ko sa kanila. Simple lang ba? Sa Diablo yan. Makasisira yan sa akin. Tinuruan ako na hindi. Dapat inumin yan. No, kahit yung alcohol, ikan kayo. Kanya kaya yung Green Cross, families, isopropyl, wano nga ethyl. At dapat spray ko. Pero alam nyo kapatid, ito sabi ni Daniel, verse 8. But Daniel purpose in his heart that he would not defile himself of the king's meat. Very simple. Si Daniel ay gumawa ng desisyon sa puso niya na hindi niya sisirain ang kanyang sarili. To defile himself, gagawin niyang karumal-dumal ang kanyang sarili sa harapan ng Diyos. Na siya ay gagawa ng kasalanan laban sa Diyos. Kaya nga po, we need to have purity over popularity. Amen. Kahit di ka na sumikat, kahit chipwera ka nila, kahit saan tabi ka, di bali ang Diyos kasama mo. Amen? Amen. Purity, kapatid. Manatili tayo sa tama. Sabi ko nga, Huwebes ngayon, hindi ko alam kung sino pa nagbi-midweek service. Salamat kung meron pa. Alam yung panalangin ko, dumami ang Baptist sa Burgos. Pero kung may mga Baptist na ayaw nang magpadami at ayaw nila na manatili sa tama, we need to be pure. Amen? We need to maintain. Sabi ko nga po napakahalaga nito.
na ang pamumuhay natin ay makita ng mga susunod sa atin. Hindi niyo ba alam, nakatingin sila sa atin? Nakatingin niya mga yun sa atin. Meron bumati sa akin nung nakaraan eh. Basta dyan sa Santa Maria. Taga rito sa Burgos yun eh. Namukhaan ako. Oo. Tapos yung iba na nadaanan ko, alam nila, nabigyan ko na ng trucks eh. Lumiko na rin ng landas eh. Di ba? Ayaw na nila makasalubong. Kasi baka sharean mo ulit. Di ba? Amen? Pero di bali na. At least, ginagawa natin yung tama. Amen? Gawin natin yung tama kahit hindi tayo sumikat. Kaya nga kayo mga kabataan, huwag niyong isipin na ang buhay niyo maging sikat kayo. No, wag. Ang isipin niyo maging maayos kayo sa mata ng Diyos. Tandaan niyo yan. Number 3, tingnan po natin. Number 3. Titus chapter 2 verse 7. Titus. Sa ating pangangaral ng salita ng Diyos at pag-aaral nito, maaaring may mga tao na ayaw, pero bayaan natin sila. Let us continue in the pure way. Titus 2:7 ang sabi ng Bible. Simulan natin sa verse number 6. Young men likewise exhort to be sober-minded. Mga kabataan ay ini-encourage kayo, hinihikayat kayo na magkaroon kayo ng tamang kaisipan. Amen. Tamang kaisipan. Alam nyo kabaliktaran ng sober sa Bible? Sinakalam. Letter D. Sober mind. Anong kabaliktaran niya? Drunk. Naunawa niyo yun? Ang kabaliktaran ng maayos sa kaisipan, lasing. Sa Bible sa Bible. Be filled with the Spirit and not be filled with wine. Sabi niya, amen? Be sober. Maging maayos ang isip mo. Bakit ho? Kasi pag nakainom ka, wala ka na sa tamang isip. Amen. Ano niya ibig sabihin nun? Hindi mo na magagawa yung kalooban ng Diyos. Ano nang gagawin mo? Yung sarili mo ng kagustuhan. Kaya nga, bihira ka makita ng lasing na nag-share ng gospel. Amen. Meron bang lasing na nag-soul winning? Sige nga, may lasing ba na nag-invite sa church? At nagpaawit, God, glory, things. Pambira. Pwede ba yun? Hindi ho. Meron bang lasing na nakapag-preach? Meron siguro. Kasi yung mga audience niya, lasing na rin. Amen? Pero salamat na sabi ng Bible, sober-minded. A right mind. Alam niyo ba kapatid ito ang dyablo, ano ang kinukuha niya sa tao? Isip. Yan ang gusto niyang kunin sa atin. Pag kinargahan niya yung ating isip at puso na mga bagay na makamundo, yan yung gagawin natin. Di ba? Tama? Kung anong laging nasa isip mo, yun yung gagawin mo. Bago mo gumawa ng krimen, yung magnanakaw, pinlano niya muna sa isip niya yon. Amen. Hindi yung naglalakad lang siya, may nakita siya dyan na hinold up na lang niya bigla. Hindi ho. Nakaplano yan. Pinaghahandaan niya yan. Iniisip niya yan. Ano nga niyo ba yun? Bago gumawa ng kasalanan ng tao, iniisip natin yan. Amen. Kaya nga we need to have the right pattern. Tingnan niyo po, verse 7. In all things, showing thyself a pattern of good works. Na ang buhay ng Kristiyano, kapatid, hindi lang pananampalataya, kundi merong gawa. Amen. Mabuting gawa na bunga ng ating relasyon sa Diyos. Kaya nga nung nakilala mo si Kristong tagapagligtas, anong sabi ng Biblia? Binago at binabago ka ng Diyos. He is changing you every day. The more na nakausap mo ang Diyos through prayer, the more nakikinig ka ng salita ng Diyos, binabago ka ng Diyos. Anong unang binabago sa iyo? Yung napapakinggan ng iyong tainga? Amen? Nakikita ng iyong mga mata. Kaya nga napakaganda ngayong Webes, nandito kayo. Ano nakikita nyo? Mga kapatiran, anong naririnig nyo? Salita ng Diyos. Sino nakikita nyo? Yung di ba? Yung nagpipreach.
Na kahit na masakit sa loob, di ba? Amen? Nakangiti pa rin, di ba? Amen? Minsan nakala natin, grabe naman yan. Pati ba naman ito, pakikialaman, hindi ho ako nangingialam. Sapagkat ang Biblia, pinapakialaman ng buhay natin. Amen? God wants to change us. Imagine nyo kayong mga kabataan dito sa Kalitong. Dahil sa inyong pagsunod sa salita ng Diyos, hindi na kayo problema dito isang araw. Sabi ko dun sa Nalbo, yung hepe doon, yung Chip Tanod, pinsan ko. Oh, salamat, kilala niya si Brother Arthur. Yung pastor sa Banggoy daw. Di ba? Pwede mag-outreach doon. Hepe yun, natutuwa siya. Bakit? Alam niya yung ginagawa natin para sa ikakaayos ng barangay. Amen? Ng lipunan. Paano naman kung imbes na nandito kayo, nandun kayo nagiinom? Sige nga. Isang araw, kayo na ang panggulo dito sa barangay. Amen? Kayo na ang problema dyan. Nakaraan nga, nung pumunta ng Maynganay, si Sister Lloyda, yung nanay nung isang binivisit nila na young people, nakakatuwa. Pagdating namin doon, kararating niya. Paalis na kami. Binigyan kong tracts. Ma'am, mag-share lang kami sa inyo. May dalang mga papel. Sabi ko, parang sa barangay to galing. O sa school. Malaman-laman namin, siya rin pala ang Chief Tanod ng Maynganay Norte. O, di ba nakakatuwa? Amen? Na nakikita niya na may ginagawa tayo, bakit tulong sa kanila yun eh? We need to have a pattern. Amen? Pattern for what? For our future generation. A pattern of good works. Ano yung kanilang susundan kung hindi nila makita sa atin? Kayo mga kabataan, ngayon, salamat, nakikita nyo, merong pastor na may Biblia na nagpipreach. Meron kayong kasama dyan na mga membro, mga kapatiran, nakatabi nyo na hinihikayat kayong dumalo sa ganitong pagtitipon. Kasi bihira na lamang ang ganitong pagtitipon. Pag ang pagtitipon ay merong pagkain, maraming pupunta, amen? Pag ang pagtitipon ay maraming ayuda, maraming pupunta. Pero kapag salita ng Diyos, bihira lang. Tandaan niyo po yan. Markado ko na yan, noon pa man. Hindi naman po tayo pakaang-kaang sa gawain. Hindi po ako pinanganak kahapon lang. Sabihin ng Diyos ay, ako po ay mula 2001 ay membro na po ng Baptist. Kaya nakita ko po na hindi po karamihan, pero at least, sabi ng Biblia dito, merong ipinapakita at nakikita sila na pattern na dapat nilang sundin. Kaya nga wag tayong pabago-bago kapatid. Amen. Maging matapat tayo. Anong hamon sa atin? Look at the Bible. In Matthew, balikan natin yun, yung ating teksto. Matthew 7, in verse number 24. Sabi niya dito, Matthew 7:24, whosoever heareth these sayings of mine, and doeth them, sino man ang nakinig at ginawa ang aking mga salita, I will liken him unto a wise man which built his house upon a rock. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house, and it fell not, for it was founded upon a rock. Darating ang atake ng dyablo, darating ang ulan, sabi dito, bagyo, malakas na hangin, hahampasin yung bahay. Imagine nyo, hahampasin yung ating pong tahanan, amen? Yung ating pamilya, yung ating pananampalataya, pero salamat na ikaw ay sumusunod sa salita ng Diyos. Bakit hindi ka babagsak? Amen? Hindi madaling gibain ni Satanas ang tahanan na may salita ng Diyos. Kaya nga salamat kapatid ng ating ginagawa ay hindi lang para sa atin. Hindi lang para sa ating pamilya. Kapag tayo naging ehemplo sa iba, at tanungin nila, ano ba yung pinupuntahan nyo? Amen? Ano ba yung pinag-aaralan nyo? Bakit na lang lagi kayong napunta doon? Bakit yung anak nyo naging ganyan? Di ba tama, amen? Hindi man perfect. Ako'y naniniwala. Wala pong matino or perfecto na mga anak. Kung tanungin nyo po ako rin po noon bilang kabataan. Natulog nga ako sa computer shop noon Nasubukan ko mag-overnight. Di ba? Imagine niyo yun. Overnight. Kay dad ko si AJ. Totoo yun. Ilan taon ka na, Brad? 16. Tama.
Ganyang edad, nasubukan ko mag-overnight sa computer shop na hindi alam ng magulang ko. Alam na nila ngayon. Pero dumarating sa ganun, bakit ho? May tukso ang jablo. Amen? Oh. Pero salamat kapatid na may salita ng Diyos. Bakit? Naisa sa ayos. Nakita ko sa aking mga magulang, nakita ko sa aking pastor, sa mga nauna sa akin na maganda pala. Tignan niyo po ang nangyari dun sa isa. 26. And everyone that heareth these sayings of mine and doeth them not, shall be likened unto a foolish man which built his house upon the sand. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house, and it fell, and great was the fall. Matindi ang pagbagsak. Bakit po? Hindi na itatag sa matibay na sandigan, na pundasyon. Kaya nga, kayo mga kabataan, huwag niyo isipin na ang pundasyon niyo lang, pera. Ang pundasyon niyo ay yung inyong napag-aralan. Ang pundasyon niyo yung inyong pamilya lamang, yung kakayanan ni tatay at ni nanay. Ay, ni mamang, abroad. Ni papang, balon ko, dollars. O, diba? Magkano ang dollar ngayon? 58, tama. Ni tita, Japan. Japayuki, sorry. Lapad, ano, di ba? Yung, anong tawag yan? Yung pera nila? Yen, di ba? Hong Kong, di ba? Ado ti lugar nga, ano. Pero tandaan natin, kapatid, hindi niya kayang solusyonan at hindi niya kayang labanan ang kaaway. Kasi ang pera, ginagamit din ng kaaway. Amen? Pero salamat, ang salita ng Diyos, hindi po tayo pababayaan when we follow the Word of God. Ang sabi ng Bible, tingnan niyo po. 1 Corinthians 15, lastly. Just to emphasize, bakit mahalagang matapat tayo sa Panginoon? Simulan natin sa 1 Timothy, sorry. 1 Timothy. Wait. 2 Timothy 1. Ayan, 2 Timothy 1. Ayan nyo Ang ganda ng pagkasabi dito. Para makita nyo po yung konteksto natin. 2 Timothy 1:5, the Bible says, when I call to remembrance the unfeigned faith that is in thee, which dwelt first in thy grandmother Lois and thy mother Eunice, and I am persuaded that in thee also. Naunawaan niyo ba, kapatid, na yung ating pananampalataya as a pattern, salamat, kapatid, na naipasa sa atin. Dito po, nakakita ko ng ilang henerasyon dito. Si Nanay Sisa, grandmother. Mother, nandyan si Sister Joanne, Sister Janice, Sister Dada, si Ma'am Loida, mother of all. Ano sumunod? Sinong kausap ni Paul dito? Ano yung title ng book? Timothy. Amen? Si Timothy, na anak ni Eunice, na lola niya si Lois. Anong nakita ni Paul? Pananampalataya. Pananampalataya. Kaya nga po mahalaga, kapatid, na ito ay maipasa natin hanggang sa ikatlo, ikaapat na henerasyon natin. Na makita sa atin yung hindi pabago-bagong pananampalataya. Unfeigned faith on the Word of God. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi po nagbabago ang Biblia. Isaiah 48, God's Word endureth forever, sabi ng Bible. So, ibig sabihin, ang katuruan ay hindi rin magbabago. Amen? Mula nung nagsimula tayo mag-aral dito sa lugar na ito, hanggang nakalipat ng Santa Maria sa Bato, hindi po magbabago ang mensahe. We cannot change the Bible, but the Bible must change us. Amen? Hayaan natin na ang Biblia baguhin tayo, kaya maging matapat tayo sa Panginoon. Be steadfast. Ano sabi ng Bible? Tignan niyo po ito. 1 Corinthians 15:58. This is a challenge for us. 1 Corinthians 15:58. This is the last verse po ngayong gabi. Sabi niya po dito, therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord,
For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Therefore, kaya nga mga minamahal na kapatid sa Panginoon, maging matatag tayo, huwag tayong pabago-bago, huwag tayong palitaw, lulubog, lilitaw, laging sumasagana sa gawain. Ano po yung gawain ng Diyos? Maipangaral ang salita ng Diyos. That is the work of the Lord. That for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Ako po nagpasalamat. Ngayong gabi may pribilehiyo na mangaral. Maaring hindi lahat nakuha natin, pero merong itinanim ang Diyos sa puso natin. Sabi ko nga po, ganyan din ako noon eh. Umattend kami ng midweek service, naalala ko nung bata ako. Minsan nakatulog na nga ako eh. Nagpipreach si Pastor Hill. Natapos yung service namin 9 p.m. sa Manila. Nakauwi kami 9:30 siguro. So may mga pagkakataon na ganun. Pero salamat, alam nyo, nakita ko doon yung consistency. Sige lang, sabi ng nanay ko, nasama lang ako. Hanggang isang araw, nung ganyan edad ako, 16 years old, hinahanap ko ng church. Ito yan. Minsan paghapon, wala sila. Sabi ko, mauna na ako sa church. Sige, sunod lang kami. Kasi may ibang nilalakad. Minsan mag-isa ako ng hapon ng linggo. Pero ako'y nagpasalamat. Paano dumating sa ganung punto? Dahil meron akong nakita. Amen? Kaya mga kapatid, ipakita natin sa mga susunod na henerasyon. Sige lang. Maybe nga hindi pa nila na-appreciate. But one day, ako niniwala, pag may mga pamilya na rin yan, pag may mga anak na rin, maaalala nila yung pagmumukhang ito. Amen? Na nagpapaalala patungkol sa kahalagahan ng salita ng Diyos sa buhay natin. Kaya nga sa mga kabataan dito, wag lang tuwing Thursday, maganda yung linggo, ibigay natin sa Panginoon. Why? Sunday is for the Lord. Amen? May nagtanong, Pastor, bakit linggo? Eh yung sabi ng Sabatista, Sabado yung Sabat. Oh, sa kanila na yung Sabat. Oo. Or Shabbat. Ang tamang ano ng Shabbat sa Hebrew. Pero sa atin, kaya linggo, unang araw sa kalendaryo, sapagkat sabi ng Bible, upon the first day of the week. Amen. Ng unang araw, so doon natin isineselebrate, ano po? What do we celebrate every Sunday? The resurrection of Jesus Christ. We remember our Savior. Kaya nga ito pong binasa niyong verse 58, sabi niya sa taas, na pagtagumpayan ni Kristo ang kamatayan. Amen? Siya ipinako sa krus dahil sa ating kasalanan, hinugasan ang ating mga kasalanan ng kanyang dugo, at siya ay namatay bilang sakripisyo. At sa kanyang kamatayan, nabayaran yung ating kasalanan. Amen? At nung tinanggap mo siya, hindi lamang tinanggap mo ang Panginoong Kristo bilang tagapagligtas, pinagkalooban ka ng relasyon na maging anak ng Diyos. At siya'y muling nabuhay. Bakit? Ibig sabihin, walang kapangyarihan ang kamatayan sa kanya. Kaya nga sabi dito, magpatuloy tayo. Manindigan tayo. Sumagana tayo sa gawain ng Diyos. Bakit po? Isang araw, makakapiling natin siya. That is eternal life. Kaya nga, huwag tayo magsawa, kapatid. Every time na ang dyablo, bubulungan ka na, dalawa lang kaaway ng Kristiyano. Nagpapapigil sa atin na magpatuloy. Dalawa lang. Number 1, kayabangan. Magdumating na yung time na sabi mo, hindi ko kailangan ng Diyos. Hindi ko kailangan makinig niyan, hindi ko kailangan aralin niyan. Alam ko na, kaya ko na ang buhay ko, may pagkain, may pera ako, may trabaho ako. Kayabangan. Pangalawa, katamaran. Ano yung katamaran? Alam mong tama, hindi mo ginagawa. Amen. Alam mong dapat mong gawin, hindi mo sinunod. Katamaran ng tawag doon, kapatid. Ano yung nagbibigay ng katamaran? Alam niyo isang K? Kamunduhan. Bakit? Kasi ngayon, puro ganito na ang tao. Amen. Oh. Buti pa noon, no? Walang gadgets. Kaya ang mga tao lumalabas ng bahay. Tama, di ba? Amen? Ngayon, nakakulong na sa bahay. Ang mga bahay, parang kulungan na. Ayaw nang lumabas. Ibang kabataan naman ay sobra naman, lagi nasa labas, hindi na nauwi. Kaya alam nyo, kapatid, salamat na meron tayong Biblia. Salamat na may simbahan tayo.
Salamat na ang pangangaral ng salita ng Diyos ay nagpapatuloy. Tayo po'y magsitayong lahat. Manalangin po tayo. Let us pray. Kailang Diyos, salamat po sa pagkakataon na ito na muli ang inyong pong mga salita ay amin pong napakinggan, napag-aralan. Nakita namin, Panginoon, na tunay po na ito ang dapat pundasyon at sandigan ng aming tahanan mula sa mga magulang hanggang sa mga kabataan. Na wala na pong ibang solusyon. Hindi po pera, hindi po yung aming kakayanan, hindi po ang aming gobyerno, pero kayo po ang panggagalingan ng solusyon upang maisaayos ang buhay ng tao. Hindi po namin kayang baguhin ang aming sarili. Pero salamat sa inyong salita na nagbabago ng buhay. Panginoon, patuloy kayong mangusap sa inyong mga anak. Ang mga kabataan po dito, tuloy niyo pong hubugin sa inyong pong mga salita. Linisin niyo po ang aming puso, patawarin po kami sa mga pagkakasala at pagkukulang. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. Sige po, tayo manalangin. Sa time of prayer, brethren, pwede po kayong lumuhod po dyan sa inyo pong mga upuan at nais pong kausapin ng Panginoon. Saan man po nangusap ang banal na Espiritu sa atin. Sa amang bahagi ng mensahe, kinausap tayo ng Diyos. Let's come to God this evening. Sige po, pwede po tayo mag-pray. Alright, amen. At salamat po sa pagkakataon na tayo ay nakapanalangin, amen. Did we learn something, amen? Natuto ba tayo ngayong gabi, amen? So bago po tayo magwakas sa panalangin ay tulad lang nating ginagawa ay dadako po tayo sa pagbibigay. So salamat po sa inyong mga pinagkakalob sa Panginoon. Alam niyo po yung mga needs natin sa church, yung atin pong mga pinagkakagastusan at yung bills, ganyan po.
currently meron tayong dalawang bills. Yung atin pong kuryente plus yung sa internet. Then meron tayong commitment for the aircon. Yung atin pong yung atin pong biyahe next week, nag-usap kami ni Pastor na since na-postpone muna, sabi ko nga, pwede na tayong mag-pray na lang na i-commit natin. Kasi yung trucks po natin ngayon ay wala pa tayong printing press na nakakausap. So, gagawa po tayo ng trucks. Naubos na po kasi yung gospel trucks natin na dinidikitan. Nalala niyo yun? So, meron na tayong bagong design. Salamat sa taga Tugigaraw. Alam niyo yung Tugigaraw? Sa Cagayan. Yung preacher po doon, minessage ko, sinan niya yung design at nakagawa tayo ng maganda-gandang design ng trucks. So, ang atin pong paghahandaan yung pagpiprint. Salamat, meron tayong kapatiran na nagpapagamit ng printer. Pero sabi ko nga, pagka nagprint ka ng maramihan, baka ma-overuse. Yun po ay personal sa kanila. No? So, ayoko naman ng ganon. At sila lang yung i-bless. Naunawaan niyo yun, di ba? So, ang gusto ko po ay magkaroon din tayo, makapag-provide tayo, kahit hanggang next month po. So, we'll have this commitment itong February, paghandaan natin hanggang March, na yung makapag tayo ng printer. Mayroon po ako nakita, nakatuwa, kasi naka-sale. Pumunta ako sa CSI, sa Candon. Ang price niya is 8.3. Sinek ko sa internet, meron akong voucher. May mga ganun, di ba? Ang tawag yan? Discount voucher. Yung 8.3 sa CSI ay naging 6.3 na lang. So, malaking bagay yon. May, na rin po yun, may scanner, may Xerox copier, ganon. Then printer. At least, malayo-layo po yung presyo sa mga ibang brands kasi. So, I am praying na this coming Sunday po, mag-commit tayo. And pag nabuo natin itong mga susunod na mga Sundays, i-order natin, magagamit na po ng church yon. And pag church, church printer, sa mga kabataan, especially kung nais yung magpa-print, pwede na kayo magpa-print doon kung wala kayong printer, di ba? At yun po ay open for all members, no? Mga pastor, kailangan ko magpa-Xerox, kailangan ko magpa-print. Daan lang po kayo doon. So, yun po ay isa sa mga project natin na kailangan talaga ng simbahan. So, pag-pray din natin, under maintenance pa yung isang printer ng kapatiran. So, yun po yung nakita ko na imbis na, kasi sa biyahe po, malaki ang gasto sa biyahe. No, para sa kaalaman nyo lamang po. Kaya, at least, pwede po natin yung pag-ipunan. Okay? So, at least, pag-pray nyo po this coming Sunday, i-open up ko rin po sa ating mga kapatiran. Alright? So, sige po, tayo idadako sa pagbibigay at tawagin po natin yung ating usher. Ayan, ang ating gwapong usher. At, ayan, si Brother Alfred. Amen. Ang ganda ng gupit niya, di ba? Amen? Oh. Parang hindi kayo nasabi. Pangit siya, no? Kita niyo yung gupit niya, di ba? Oh. Hindi ho lalaki daw ng gupit, alanganin. Actually, binibiro ko si Brother AJ. Yan po yung gupit sa Bible School. Ganyan. Mid-faith na naka-design pang Bible College. Ito kung gusto nyo sa military cut. So, sa church natin, tinuturo din yan sa mga kabataan. Tamang gupit, tamang pananamit, tamang tabas ng damit at dila. Amen? Pananalita. Alright? Sige po, tayo po yung manalangin for our giving. Let us pray. Pigit po tayo nakayuko. Kilang Diyos, salamat po sa pagkakataon na ito. Muli kami po ay magkakalob sa inyo pong gawain para po sa inyo pong ministry. Bless you po ang malilikom ngayong gabi. At ito nga po ay magamit pa mas lalo sa ikalalawak po ng gawain, not only sa Santa Maria, maging sa Burgos, sa San Esteban, saan man lugar, Panginoon. At maipaabot pa ang inyo pong ebanghelyo sa mga taong hindi pa po nakapakikinig. Kayo nga po ang manguna sa amin sa gabing ito, balik niyo po ang pagpapala sa mga kapatiran at sa mga kamay na ginagamit niyo po sa pagkakaloob sa inyong gawain. Ito pong amin dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. Amen. God bless you all as you give.
Maraming salamat din po sa mga nakita ko nag-join through our Facebook Live. Salamat po sa inyong presensya. Si Sir Leover Forto, taga San Fernando po. Good evening po. Sir Nemuel, Sir Jeric Padiao, Sir Habilionar. Sino pa ba to? Ayan. Salamat po sa inyo pong pag-join sa atin pong service ngayong gabi. Amen? And continue to pray. Pwede niyo po i-replay po. I-share niyo po yung ating mga pagtitipon. And gagawan natin ng ano po yan, YouTube channel. No? So, i-share natin sa susunod. Tayo po'y magwakas sa panalangin. Sige po, let's all stand please. Link po natin si Brother Arthur, sir. Pakiwasan niyo po sa panalangin. Pigit po tayo na kayo ko. Wala po maingay. Let's pray. Dakilang Diyos, sumasalangit, papurihan ka po, Diyos, sambahin ng iyong ngalan dito sa lupa, gaya ng sa langit. Marami pong salamat sa aming panahon na nagtipon-tipon ulit dito sa midweek service, O God. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong mga banal na salita na aming napakinggan. Salamat sa ginamit mong preacher na si Pastor June. At tulungan mo kami, O Diyos, na patuloy naming isabuhay ang mga salitang ito, O Diyos, na galing sa iyo. Turuan mo kami sa aming tapat na pananampalataya sa iyo, Diyos. Pagpalain mo kami, O Diyos, ng maayos na kalusugan. Maraming salamat sa mga biyaya at pagpapala at kayo ang maitaas namin, O Diyos, sa gawain ito. Ang dakilang pangalan. Ang lahat po ito ay dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen. Amen at amen. Nakapagkamayan po sa bawat isa. Amen. At patuloy po. Ingat po tayo sa ating mga pagbiyahe po. Say good evening sa lahat. Ayan. At,